Yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong napakawalang kwentang response ni Sara Duterte tungkol nga po dito sa kaso na kinakasangkutan ngayon ng kanyang kapatid na si Pulong. So, sa hindi lang po nakakaalam, no, meron po kasing reklamo kay Paulo Duterte ng physical injury at saka grave threat sa Davao City mismo. So, yun nga po, no, trending naman po ito online. Makikita nyo naman po na meron pong CCTV na talagang ginawa talaga ito ni Pulong. At hindi ito tinanggi ni Pulong kasi sabi nga ni Pulong, matagal na raw po yun. Well, February, hindi yun matagal, ha? So ngayon, ang response ni Sara Duterte, mga kababayan, kinonekta niya sa bigas. Kung di ba naman gaga itong bubita po na itong ating Vice Presidente, ang usapan dito, pinag-uusapan dito, yung ginawa ni Pulong doon sa pobreng bugaw. Pobreng bugaw. 'Di ba? Ayun ang dapat sagutin. Totoo ba na si Pulong kumuha ng babaeng minor? O totoo ba na si Pulong 'di ba nag-human trafficking? Kasi 'di ba yung isipin mo kumuha ka ng babae, Pilipina, tapos ibibigay mo sa mga Chinese, human trafficking 'yun. Ayun ang dapat sinasagot. Ngayon ang ginawa ni Sara, kinonekta niyo sa bigas. Anong connection nun sa bigas? O kayong mga bobong mga DDS, no? Ito yung mga bagay, no, na ako naniniwala na ako na kahit anong gawin ng administrasyon po na to, para sa inyo, wala nang tama't mali. Basta Duterte kayo. Ayun yun Kasi ito, ebidensya po talaga ito na talagang walang hiya po ang mga Duterte sa Davao City. So alam nyo ng mali, alam ko naniniwala ako na alam nyo ng mali yung ginawa ni Pulong pero on denial pa rin kayo kasi nga wala nang tama't mali sa inyo. Oh. So actually masamang ugali yan. Nakakatanga po yan. Oh. So ngayon, basahin po natin itong report from News 5. Okay? Sabi dito ni Sara, tingnan yung mukha ni Sara, no? Gaga talaga. Sama ng mukha talaga nito, no? Sabi dito, tingin ni Vice President Sara Duterte, personal na atake ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang reklamong physical injuries at grave threats na isinampa sa kanyang kapatid na si Davao City Representative Pulong Duterte. Kita nyo, di ba? Nang bibintang ka na naman. Binintang mo na naman yung presidente. O parang yung bintang ninyo na adik ang presidente na wala naman kayong ebidensya. Kasi ang point dito, no, kayo nang bibintang, kayo maglabas ng ebidensya. So ano yung ebidensya ninyo na ito ay gawa ng presidente? Pero kami po, may ebidensya po kami na si Paulo Duterte po talaga maoy. Maoy na manyakis pa, 'di ba? At saka war freak pa. So ngayon para mainis tayo lalo, naman yung kanilang... Ito yung sagot nga ni Sara. Actually, tanga talaga nito no? Yung mukha na yan, no? Tingnan nyo to. Wait lang. To, sige. Pakinggan nyo to. Nilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas. At syempre, dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Abnormal ka talaga, no? Parang hindi ka abogado Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? So ngayon, ang sabi ni Sara Duterte, ito putulin ko lang dun sabi ni Sara, lumabas daw po kasi yung 20 pesos na bigas, tapos sinigil din daw na isang araw. Okay? So, ayun daw ang dahilan. Ang tanong dito mga kababayan, ito Ito nakita ko to Samantala kinumpirma ni Agriculture Secretary Q. Laurel na ngayong Biyernes ay tigil muna ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. So bakit? Ito ay ayon sa kalihim ay upang bigyan daan ng 10 araw na spending ban sa ayuda na pinatupad ng COMELEC kaugnay sa halalan May 12. Kaya pinatigil mga kababayan kasi nga po
merong request po ang COMELEC na ipatigil muna. O wala kasi mga kababayan, no, ito kasi, marami po tayo hindi pa naintindihan, no? Kapag meron po kasi proyekto ang isang gobyerno, hindi naman kasi yan magic na itong date gagawin natin para matapos na yan. Hindi po ganun yun. May proseso po yan. Oh, nagkataon po talaga na ganun date lumabas yung 20 pesos na bigas. So, ganun talaga eh. Oh, so ngayon may request ang COMELEC. Nag-request ang COMELEC na wag muna. Kasi meron tayong ayuda ban tuwing eleksyon. At nangyayari po yan, hindi po ngayon, kundi tuwing eleksyon, meron po talagang ayuda ban. O ito ito yung sabi ni ni COMELEC George Garcia. Alam ka namang disundin ito ni pangalan nito? Ni Q Laurel. Oh, tingnan niyo to. Salamat ang COMELEC dahil hindi na itinuloy ng Department of Agriculture o DA ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa loob ng 10 araw na total ban ng ayuda. Paliwanag ni Garcia, pinakinggan ng DA ang kanilang pakiusap. O yan so may pakiusap ang COMELEC na ibalik ninyo ang 20 pesos na bigas pagkatapos ng eleksyon. Ang tanong dito mga kababayan, no, di ba? Nung ilalunch po yung 20 pesos na bigas, ang unang kumontra dito si Sara kasi hindi daw totoo. Tapos nung nangyari, tumahimik si Sara. Biglang sasabihin niya na naman na wala yan, hindi totoo yan kahit na nagbebenta ng 20 pesos na bigas. And then, sabi pa ni Sara, pagkain daw po ng baboy yung ibebenta po sa mga tao. Actually, hindi ba alam ni Sara na pambabastos po yun sa mga farmers? Kasi po, ang bigas po na NFA, galing po yan sa local farmer. Bawal po bumili ang NFA ng bigas from other country. Nakalagay po yan sa certification law. Boba ka talaga, hindi mo alam sinasabi mo. At ngayon, nakita natin dito na ngayon sa kinakasangkutan ni Pulong, pinipilit niya pong i-connect ito sa bigas. Wala ka talagang alam. Visit na to, tanga talaga to eh. So ngayon, doon sa mga nagrereklamo, mga kababayan, yung bigas po na yan, ano yan eh? Samantala, ito DIIs to release 20 pesos per kilo rice in 32 Luzon areas after 2025 elections. So nabalita ito kahapon lang. Pagkatapos po ng eleksyon, sa Luzon naman po ang kasunod. Ngayon kung sinasabi mo political lang ito, dapat ititigil na ito ng DA pagkatapos ng eleksyon. Di ba sabi ni Sara, di ba? O yung 20 pesos na bigas na yan, pagkatapos ng eleksyon, tigil na yan. O ito, pagkatapos ng eleksyon, lalo pang palalawakin yung 20 pesos na bigas hanggang Luzon na. So ito mga kababayan, sabi ko sa inyo, tanga si Sara eh. Kayo mga dides, mga boblocks talaga kayo. So continue natin itong sinasabi ni Sara dito. Yung kanila ay tinigil kaagad ng NATO, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Napalpak ka rin talaga eh, no? Actually, ganun ba kadali yun? Na magpa-file ka ng kaso. Teka, balikan ko yung complaint kung kailan ginawa yung complaint. So ito. So nakita ko na So ito yung affidavit na laban kay Pulong. Kasi papakita ko sa inyo na bullshit tong sinasabi ni Sara eh. So ito yung last page. So ang nakalagay dito yung affidavit mga kababayan, ginawa yung affidavit April. Napirmahan po ng May 2. Ayan Tingnan nyo so ngayon, dun sa sinasabi ni Sara na nung tinigil daw po yung 20 pesos na bigas, di ba, nung May 2, saka daw lumabas din tong complaint laban kay Pulong, bullshit po yun. Kasi po makita natin dito na yung affidavit, nagawa na po nung April pa lang, April 2025. At na-file nung May 2. Ayun ba, mahirap pa intindi? Ayan nakalagay dito yung affidavit, nakalagay yung nakatype April 2025.
So, ginawa ito April. Siyempre, may proseso yan. Sumakto, May 2. May 2 na pirmahan. Anong sinasabi ni Sara na nung natigil daw po yung pagbenta ng 20 pesos na bigas, doon daw gumawa ng affidavit at doon din daw po nag-complain. Bobo talaga. Walang bobo talaga. Nakakaya itong mga kababayan, meron po tayong bobang vice presidente. Pero kung titinan po natin yung pinakamalaking issue dito, dito po natin makikita kung gaano po ka-warlord itong mga Duterte po sa Davao. Kasi nagagawa nila ganyan kasi mga bagay eh. For example, ang tanong natin dito, yung binayad nga po ni Pulong sa mga babae, di ba, magkano? 13,000 pesos. Kada isa. So, ilan yun sa affidavit? 5 ba? 7. O di ba, parang 7 or 8 eh. So, ang tanong dito mga babayan, saan galing yung pera? Di ba? Saan galing yung pera ng mga Duterte na binabayad din nyo sa ganyang klaseng mga bagay? So, mayroong corruption dito. Oh. Di ba? At saka, ang malupit pa dito, kung kung minalas-malas po itong binugbog ni Pulong, baka po maging party po siya ng EGK. So, ito nadaanan ko lang ito mga ka-streetwise, no? Kasi, alam niyo naman po, no, na isa po sa mga iboboto po natin dito si Ping Lacson. Ako, ganun lang. Kasi pakita ko sa inyo, yung isa sa mga plataforma ni Ping Lacson. Ayun, Ping Lacson vows to go against all forms of corruption, wrongdoing that harm businesses. At bukod po dyan mga kababayan, no, ayaw din po ni Ping Lacson ng EGK. So ito kung titingnan naman po natin, no, nung si Ping Lacson nga po yung senador nung nakaraan, no, isa po siya sa mga bumatigo sa mga Duterte regarding po sa EGK. Di ba? So ngayon mga ka-streetwise, no, basahin muna natin itong statement ni Ping Lacson. Sabi niya dito, veteran lawmaker Ping Lacson on Tuesday assured the country's biggest business alliance that will consistently call out forms of corruption and wrongdoing that harm business should he get another chance at 6 years at the Senate term. Hoping to still be entrusted by voters with Senate seat in May, Lacson vowed to reprise his role as the voice of the Filipino people in calling out fighting corruption as well as other forms of wrongdoing. Tandaan natin mga kababayan, no, na nung panahon nga po actually si Ping Lacson hindi po siya tumatanggap ng pork barrel. Yung sinasabi ninyo na walang pork barrel lang senador, meron pa rin po. In other terms lang, iniba lang nila yung iniba lang po nila yung tawag. Pero si Ping Lacson po hindi po siya kumukuha ng pork barrel. No? Kaya ko lang itong naisingit si Ping Lacson dito kasi mga kababayan. Ako po kasi napaka-importante po talaga sa atin, no, na sa 2000 itong election na paparating, malaking factor po talaga sa ating desisyon yung dapat po maging fair sa impeachment ni Sara. Tingnan nyo ngayon pa lang nakikita na natin kung gaano kadelikado itong mga Duterte na to. At napakadelikado po talaga pag sila po nakabalik. Mali ang ginawa ni Pulong. Mali ang ginawa ni Sara. Tapos pababalikin pa natin, tanga-tanga naman natin. Di ba? O yun so yun mga kababayan, so kayo po, no? Anong masabi nyo nga po dito sa sagot nga po ni Sara Duterte na kinonektan niya po yung nangyari kay Pulong sa bigas? Di ba? At kayo po ba naniniwala din po ba kayo na magiging fair si Ping Lacson pag siya po naging senador ulit? Yan So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi makalbisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.